Hey guys! Welcome back sa channel. Today, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalaking geopolitical events ngayong 2026, yung US military operation sa Venezuela na nagresulta sa pagkakaaresto ng President Nicolas Maduro at kung paano ito nangyari. Ito ay Operation Absolute Resolve, isang mabilis, sorpresa at mala-action movie na operasyon na ikinagulat ng buong mundo. So bago ang lahat, bakit naganap ito? Ayon sa US, matagal na silang naglulunsad ng pressure campaign laban sa pamahalaan ni Maduro dahil sa drug trafficking allegations, narco-terrorism charges at iba pang iligal na gawain na inuugnay nila sa Venezuelan state. Sa mga nakaraang buwan, lumaki ang military presence ng US sa Caribbean at South America, pati na ang mga airstrike sa mga drug smuggling routes at targeted Venezuelan facilities bilang bahagi ng campaign na ito. Early morning ng January 3, 2026, bigla na lang umulan ng airstrike sa Caracas at iba pang strategic areas sa northern Venezuela. Labas-labas ang mahigit 150 na US military aircraft, fighter jets, bombers, drones, intelligence planes mula sa mga base sa Western Hemisphere para suportahan ang operasyon. Habang umaandar ang aerial assault, isang elite US team, kabilang ang Army's Delta Force at Special Operations Forces ang bumaba sa Fort Tuna, yung malaki at mahigpit na guarded military complex kung saan nagtatago si Maduro. Dito siya na-corner at naaresto kasama ang kanyang asawa na si Cilia Flores. Inilabas agad sila at dinala sa USS Iwo Jima, isang amphibious assault ship ng US, bago sila ipina-flight papuntang New York City para sa federal charges sa US Southern District of New York, kabilang ang narco-terrorism at drug trafficking cases. Sa tinatawag na Maduro Raid, gumamit ang United States ng kombinasyon ng elite special forces, overwhelming air power, naval assets, at advanced electronic warfare para mabilis at kontrolado nilang maaresto si Venezuelan President Nicolas Maduro. Sa ground level, ang pangunahing assault force ay ang US Army Delta Force, isang Tier 1 Special Operations Unit na sanay sa high-risk capture missions. Sila ang pumasok mismo sa compound kung nasaan si Maduro, nag-clear ng rooms at nag-secure ng target. Kasama nila ang CIA intelligence operatives na matagal nang nagmo-monitor ng galaw ni Maduro at nagbigay ng real-time intel habang ongoing ang operasyon. Para sa insertion at extraction, ginamit ang 160th Special Operation Aviation Regiment o Night Stalkers, ang elite aviation unit ng US Special Operations. Lumipad sila gamit ang MH-60 Black Hawk at MH-47 Chinook helicopters, low altitude at night para makaiwas sa radar detection. Ang bilis ng galaw nila ang isa sa mga dahilan kung bakit halos walang time makapag-react ang Venezuelan forces sa mismong raid. Sa himpapawid, naglatag ang US ng total air dominance. Naka-standby at aktibong gumagalaw ang F-22 Raptor at F-35 Lightning II stealth fighters na nagsisilbing air cover at panakot sa Venezuelan Air Force. Kasama rin ang FA-18 Super Hornets at EA-18G Growlers na may kakayahang mag-jam ng radar at communications. Dahil dito, literal na bulag at bingi ang maraming Venezuelan air defense units habang nagaganap ang operasyon. May mga E-2 Hawkeye din para sa airborne early warning at drones para sa constant surveillance sa paligid ng target area. Sa mas malayong support role, gumamit din ng US ng B-1 Lancer bombers, hindi man para sa direct bombing ng compound, kundi bilang strategic pressure at deterrence. Ang mensahe, kung lalala ang laban, may nakahandang heavy firepower ang US. Dagdag pa rito,
may cyber at electronic warfare operations na isinagawa, kung saan na-disrupt ang ilang military communication networks at command systems ng Venezuela, dahilan para mabulo ang coordination ng kanilang depensa. Sa dagat naman, mahalagang papel ang ginampanan ng US Navy. Isang aircraft carrier strike group, kabilang ang USS Gerald R. Ford, ang nagbigay ng sea-based air operations at logistical support. Pagkatapos maaresto si Maduro, siya ay mabilis na in-extract at dinala sa USS Iwo Jima, isang amphibious assault ship, bago inilipat palabas ng bansa. Ang presensya ng mga barkong ito ang nagsilbing floating base ng buong operasyon. Sa kabuuan, ang Maduro Raid ay isang halimbawa ng modern US military doctrine. Hindi lang lakas ng armas, kundi kombinasyon ng intel dominance, air superiority, cyber warfare, at precision special operations. Hindi nagkulang ang Venezuela sa armas o sundalo, pero dahil sa sabay-sabay na pag-neutralize ng radar, communications, at air defenses, hindi sila nakapag-mount ng effective resistance. Isang mabilis, surgical operation na halos tapos na bago pa man lubusang maintindihan ng kabilang panig kung ano ang nangyayari. Ayon sa mga lumabas na ulat, ilan sa mga Russian-made military assets ng Venezuela ang sinasabing na-destroy o na-neutralize ng US forces sa unang yugto ng operasyon. Kabilang dito ang Buk M2 medium-range surface-to-air missile systems na kritikal sa air defense ng bansa. May mga claim din na S-300 air defense components at radar systems na Russian-made ang tinamaan o pinatigil para ma-secure ang air superiority ng US. Pagdating naman sa Chinese-made military assets, mas limitado ang impormasyon. Alam na gumagamit ang Venezuela ng Chinese VN-4 armored vehicles at VN-16 light tanks and IFVs, pati na rin ng Chinese surveillance at radar systems. Gayunpaman, wala pang malinaw at independent confirmation kung alin sa mga Chinese-made systems ang aktual na nawasak. Karamihan sa reports ay nagsasabing na overwhelmed o na-disable ang ilan sa kanila gamit ang US electronic warfare kaysa direktang wasakin. Sa kabuuan, ang pinaka-binibigyang diin ng mga ulat ay ang pagbagsak ng Russian-supplied air defense network na siyang nagbukas ng daan para sa mabilis na operasyon ng US forces. Para sa Chinese-made assets, nananatiling speculative pa rin ang detalye habang wala pang opisyal na damage assessment na inilalabas. Maraming factors kung bakit hindi nakapaghain ng effective counter ang Venezuela. Una, surprise and speed. Hindi nila agad na-detect ang malaking aerial deployment bago magsimula ang mga airstrikes. Pangalawa, electronic warfare and intel dominance. Malaking advantage ng US was their ISR at signal intercept capabilities, kaya mabilis nilang naapektuhan ang Venezuelan communications at defenses. At pangatlo, political fragmentation. May mga ulat na ang Venezuelan leadership at chain of command ay hindi lubos na coordinated at may internal confusion nang magsimula ang atake. Resulta nito, hindi tuloy nagkaroon ng organized large-scale resistance na makakatagal laban sa mabilis at malakas na US assault. Hindi naman lahat ng taga-Latin America masaya sa pangyayaring ito. Ayon mismo sa Venezuela, ang pagkakaaresto kay Maduro ay kidnapping at paglabag sa international law. Ang Cuba naman, isang key ally ng Caracas, ay nag-report ng pagkamatay ng 32 Cuban personnel sa panahon ng US operation. Ang United Nations at ilang legal experts ay nag-raise ng serious questions tungkol sa legality at sovereignty issues ng raid. Samantala, sa loob ng US,
May debate rin kung justified ang operasyon at kung ano ang magiging long-term impact nito sa rehiyon. Bagaman na-arrest si Maduro, hindi pa malinaw kung paano magpapatuloy ang political transition sa Venezuela. May mga opposition leaders na gustong pumasok sa country, may iba naman na nagde-declare ng acting presidency, at may tension pa rin sa mga loyalists ng Maduro regime. Ang challenge para sa US ngayon ay hindi lang ang military victory, kundi kung paano sila magmaneho ng political process para magkaroon ng stable transition, restore order, at i-address ang economic at humanitarian crisis sa bansa. Ang nangyari sa Venezuela ay malinaw na modern warfare na hindi lang tungkol sa armas, kundi sa intel, timing at coordination. Kahit gaano kalakas ang depensa, kung kulang sa planning at information, mabilis itong mabibigo. Sa huli, ang pag-aresto kay Maduro ay isang malaking tactical win para sa US. Pero ang totoong tanong ay, paano nila pananatilihin ang stability sa kabila ng biglaang pagbabago ng kapangyarihan? Ngayon, panalo ang may speed, precision at intelligence, hindi lang firepower. Ngayon, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Sa tingin nyo ba, justified ang ginawa ng US? Paano kaya maaapektuhan ng operasyon na ito ang Latin America at world politics? I-comment nyo lang sa baba ng video. Kung nagustuhan nyo ang breakdown na ito, i-like, comment kung anong aspect ang gusto nyong i-deep dive next at huwag kalimutang mag-subscribe para sa more updates. Salamat sa pananood. Kita-kits sa susunod na video.